Praise the Lord, isa pong mapagpalang bagong umaga po sa ating lahat. Salamat at tayo po ay nagkakasama-sama sa umagang ito upang papurihan at upang mapakinggan ang salita ng Panginoon. So bago ko po ihayag, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po Diyos, dakila at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Kaya dalangin ko God sa umagang ito, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So purihin po ang Panginoon sa umagang ito mga kapatid. Ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan in James chapter 4 verses 13 to 14. Yan po yung text po natin sa umagang ito. In James chapter 4 verses 13 to 14, na ang sabi po niya sa kanyang banal na salita, okay, sabi po diyan sa James chapter 4 verse 13, "Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money." And verse 14, sabi po niya, "Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes." So, sa umagang ito, ang ating pong pag-aaralan mga kapatid is that how do you value your life? Paano po ba natin pahahalagahan ang buhay po ng bawat isa, ang buhay natin? Sabi diyan sa ating binasa kanina, no? Sabi diyan, makinig kayo. Yan. Walang makapagsasabi, no, na ang buhay po niya ay hawak niya. Kundi, ang sabi po rito, ang buhay natin ay katulad lamang ng parang usok. Sabi po diyan sa binasa natin in verse 14. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. So, ganun po ang buhay ng tao. May simula, may hangganan. Lahat po tayo, no one is exempted. Pero ang tanong, paano po natin pahahalagahan ang buhay na hiram na ibinigay ng Panginoon? Actually po, ang buhay po natin mga kapatid, ito ay hiram lamang po. Ipinahiram ng Panginoon at darating ang time na ang hiram na buhay na ito ay kinakailangang isauli natin. At ito po ay kailangang kuhanin ng Panginoon kasi nga hiram. So nagpapasalamat po tayo dahil bawat isa po sa atin ay pinahiram po tayo ng buhay ng Panginoon. Maaaring some of us, mahabang buhay ang ipinahiram ng Panginoon. Meron naman po yung maikli lamang. So, ang mahalaga po dito is that maikli man o mahaba man ang buhay mo sa mundong ito, paano ba natin pahahalagahan? Yun po ang katanungan mga kapatid. So, salamat sa salita ng Diyos dahil tutulungan po tayo how to value our life. Number 1 po na makikita natin is that, no, in Romans 12 verse 1, ang buhay po natin, it should be offered to God. Ang buhay po natin, kinakailangang ialay po natin sa Panginoon. So sabi po in Romans 12 verse 1, "Therefore," sabi diyan, "I urge you," okay, "brothers and sisters." So para po ito sa ating lahat, no one is exempted. All of us, ito po ang sabi sa kanyang salita. "In view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." So dito makikita po natin mga kapatid, na ang buhay po natin ay kinakailangang ialay natin sa Panginoon. Kung ang nakaraan po natin medyo parang nasira or hindi natin totally na inialay sa Panginoon, naku, may pag-asa pa mga kapatid. Kasi di ba sabi sa mundo, habang buhay may pag-asa. So right now, napapakinggan po natin ang salita ng Diyos at sinasabi sa atin na kinakailangang i-offer, ialay natin ang buhay natin sa Panginoon. Na ang sabi po dyan, no, to offer your bodies as living sacrifices. Yan po ang nais ng Panginoon. Holy and pleasing to God. Na nalulugod, nakakalugod na buhay para sa Panginoon. Bawat isa po sa atin, no one is righteous. Lahat po tayo nagkasala.
Pero may pagkakataon pa po para ayusin po natin ang ating mga buhay. Kung just in case nasira man po ang buhay ninyo kahapon, may pag-asa mga kapatid. At ngayon po yung tamang pagkakataon, tamang panahon na pag isinali natin sa buhay natin si Kristo, ini-offer natin ang sarili natin, mamuhay po tayo ng may kabanalan sa mundong ito, malulugod po ang Diyos. Dahil ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, isa po siyang Diyos na mapagpatawad. Na kung tayo po ay lalapit sa Kanya, magsisisi sa ating mga kasalanan, nandyan po ang Kanyang mga kamay para tayo po ay patawarin, para tayo po ay mamuhay at magsimulang maglingkod sa Panginoon. Dahil ang nais po ng Diyos, tayo pong mga tao na nilalang niya, no? Lahat po tayo, ang nais ng Panginoon, maglingkod po tayo sa Kanya ng buong puso't katapatan. Huwag po nating sayangin. Mga kapatid, napakaiksi lamang po ng buhay sa mundong ito. Huwag po nating sayangin ang nalalabing time, panahon, kasi walang nakakaalam sa atin kung hanggang saan po yung hangganan natin. So why not ang natitirang buhay po natin sa mundong ito, ialay na po natin sa Panginoon. Mamuhay na po tayo ng may kabanalan dahil yan po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. So number 2 po na dapat po nating gawin is that how to value our life is that a life of doing the will of God. Isang buhay na sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon. In Matthew 7 verse 21, naku, napakaganda pong memory verse po natin. Itong Matthew 7 verse 21. Dahil ang sabi po diyan sa kanyang salita, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. O, so, tingnan po natin, sabi diyan sa kanyang salita, hindi po lahat ng tumatawag, Diyos ko, Diyos ko. So, ibig sabihin sa mundong ito, ang mga tao, sabi niyan kahit na sinasabi nilang, Diyos ko, hindi po sila makakapasok sa kaharian ng Panginoon unless, nasabi diyan, gagawin nila ang kagustuhan ng Diyos. So ano po ba ang kagustuhan ng Panginoon? Kaya nga po tayo nag-aaral, nakikinig sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito po ang magtuturo sa atin kung paano po natin malalaman ang kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. So sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, pag ito po ay pinapasamuhay natin, no, namumunga sa buhay natin ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, ibig sabihin, nandun po na ginagawa natin ang kautusan ng Diyos. At sa pagsunod po natin sa kautusan ng Diyos, alam natin na merong biyaya na ibibigay ng Panginoon. At sabi diyan, buhay na walang hanggan. Sabi nga natin, maiksi ang buhay sa mundong ito, pero merong buhay na walang hanggan na ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So ang buhay po natin sa mundong ito, mga kapatid, is just only temporary. Meron pong permanent life, ito yung eternal life na ibinibigay ng Panginoon. Kaya kung sa mundong ito, habang tayo po ay nabubuhay, sumusunod tayo sa kagustuhan ng Panginoon, darating ang time, makakasama po natin ang Diyos na siyang lumalang sa bawat isa sa atin, ang Diyos na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, no, ito po ang nakakalugod sa Diyos. Ang gawin ang kanyang utos. Ano ang utos ng Diyos? Ano ang batas ng Diyos? Ang kanyang banal na salita. Kaya kung tayo po ay sumusunod sa batas ng Diyos, mga kapatid, no, mahalaga, napakahalaga, nabibigyan natin ng halaga ang buhay na ibinigay ng Panginoon. Okay. At hindi lamang po yan. Aside from doing the will of God, kinakailangan po na ang buhay po natin sa mundong ito, a life that is fruitful. Isang buhay na dapat po namumunga. Kung ang nakaraan natin, hindi tayo namunga, yung buhay natin parang sangang putol na hindi nakaatat sa puno. Pero ngayon po,
Yan, dahil nagkakaroon na po tayo, meron ng Kristo sa buhay natin. So kinakailangan po na ang buhay natin ngayon, isang buhay na merong bunga. A life that is fruitful. In John 15 verse 5, sabi ulit sa kanyang banal na salita, sabi po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, I am the vine, ako ang puno, sabi ng Panginoon. You are the branches. So bawat mananampalataya kay Kristo ay, sabi diyan, ay isang sanga na naka-attach doon sa puno. If you remain in me, ito ang sabi ng Panginoong Jesus, kung ikaw at ako ay mananatili sa Kanya, if you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Mamumunga ka, kapatid, ng maraming bunga, sabi diyan. Dahil sabi ni Lord, apart from me, you can do nothing. Dahil kung walang Kristo sa buhay, walang magagawa ang tao. So sa mundong ito na ating ginagalawan, mga kapatid, ang mga tao po, anumang klaseng nationality, anumang klaseng lahi, mga kapatid, kinakailangan na may Kristo sa buhay. Dahil sabi niya, apart from me, you can do nothing. Walang magagawa ang isang tao kung walang Kristo sa kanyang buhay. At tanging si Kristo lamang po, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng tunay na pagpapala. Dahil sabi niya, remain in me and I will remain in you. At kung tayo po ay nananatili kay Kristo, ang pangako niya, tayo ay mamumunga. Katulad po ng isang puno. Puno ng mangga, for example. Meron yung sanga. Ang sanga po ng puno ng mangga, alam natin yan na kung panahon po ng mangga, namumunga, of course, merong bunga. Saan mo makikita yung bunga ng mangga? Doon sa sanga, isn't it? So, ganun din po. Pero pag yung sangang yan ay pinutol mo, do you think mamumunga pa? Hindi na. Kasi ang mangyayari doon sa putol na sanga, malalanta. At ang gamit na lamang po ay panggatong. Pero ang sanga na patuloy na nakakapit doon sa puno ay mamumunga. So ganun din po, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon. Bawat isa po sa atin ay katulad ng isang sanga. Isang sanga na kinakailangan pong nakakapit sa puno, naka-attach in the vine. At kung tayo po ay mananatili sa Panginoon, ang pangako po niya, tayo ay mamumunga. Pag sinabi pong bunga, magiging prosperous po yung buhay po natin. Nandun po na makikita po natin ang pagpapala na ibibigay ng Panginoon. Nandyan po na bibigyan tayo ng Panginoon ng kagalakan, kapayapaan, kahit na may mga problema, kasi wala pong taong walang problema, kaparte na po ng buhay natin ang problema, pero still pa rin na nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. Nandun pa rin po sa puso mo ang kagalakan, ang kaisipan, may kapayapaan. Dahil tunay po na yan po ang ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa na naka-attach sa Kanya. Sa bawat isa na nagtitiwala, no, at naglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, no, ang buhay po natin ay nandyan po, kinakailangang maging mabunga po. No? Meron pong pag-asa kahit na nandyan tayo, mga kapatid. Huwag po natin tuluyang sirain yung buhay natin. Nandyan po na isali natin ang Panginoon. Gumawa po tayo ng tama sa ating mga behavior, mga characters. Dapat hindi na po tayo palaging naha-high blood. May pasensya po tayo sa ating mga kapatid. Yan po ang mga dapat, mga kapatid. No? Another po na makikita po natin, na pinapahalagan po natin ang buhay natin. Pag yung buhay po natin, a life that show contentment. Kontento. Kasi naniniwala po ako na kung ang tao sana, kung bawat isa sa atin ay naging kontento sa buhay natin, siguro magiging maayos po ang buhay ng bawat isa. Kung meron tayong contentment. Dahil ang Diyos, alam niya kung ano po ang pangangailangan natin. Alam ng Panginoon kung ano po ang nakakabuti sa atin. Pero minsan po, ito po ang mali sa ating mga tao. Wala po tayong contentment. Sabi po sa Hebrews 13 verse 5, sabi po niya sa kanyang salita,
Kaya nga sinasabihan tayo ng Panginoon, no? Keep your lives free from the love of money. Ayan. No, the love of money. At alam natin na ang pagmamahal sa pera, ito po ang ugat ng nagagawang kasalanan sa mundong ito. Ang pera ay hindi po kasalanan because we need money in this world. Pero ang mali, pag minahal mo na ang pera. Kaya sabi po dyan sa kanyang salita, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Maging kontento po tayo kung ano po yung meron tayo. Kasi sabi ni Lord, ang pangako po niya, because God has said, never will I leave you, nor never will I forsake you. Ito po ang pangako ng Panginoon. Dahil kung tunay at totoo na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, magiging kontento po tayo. Alam ni Lord ang ating pangangailangan, alam ni Lord ang nakakabuti sa atin, dahil ang pangako niya, never will I leave you, hindi kita iiwanan. Yan po ang pangako ng Panginoon. Never will I forsake you. So, kung atin pong titingnan mga kapatid at ating panghahawakan ang pangako ng Panginoon, ay tunay po na ang buhay po natin ay magiging makabuluhan sa mundong ito. No? Kaya mga kapatid, contentment. Mamuhay po tayo na tayo ay kontento. Kung right now po, ang alam mo, mahirap ang buhay mo. Pero alam mo kapatid, no? Nandun po na maging kontento po tayo this time. Dahil may gagawin ang Panginoon. Pag nakita ng Panginoon na yung buhay po natin ay nakakalugod sa Diyos, ginagawa po natin ang tama, ang mga bagay-bagay na nais ng Panginoon, alam po natin na walang imposible kay Lord, isn't it? No? Kaya ipakita po natin mga kapatid, na ang buhay po natin right now ay meron ng kabuluhan, na ang buhay natin ngayon ay para sa Kanya. Another po, nagagawin po natin para maging makabuluhan po, magkaroon po ng value, ang buhay ng bawat isa is that. A life in joy without comparing to others. Yan. Mamuhay po tayo sa mundong ito. Do not compare your life dyan sa katabi mo, sa bawat isa po sa atin. Dahil mga kapatid, ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang buhay. Ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang itinakda ang Diyos. No? Kaya, sabi nga natin kanina, maging kontento, and right now, huwag nating ihambing. Dahil naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pagpapala na ibibigay ang Panginoon as long as tayo po ay naglilingkod ng buong puso't katapatan sa Diyos. So, a life in joy without comparing to others. I-enjoy po natin yung buhay natin. Nandun pa rin po napipiliin po natin sa pang-araw-araw. Sa araw-araw na buhay na ibinigay ng Panginoon, piliin po natin na mamuhay po tayo na mayroong kagalakan mga kapatid. No? Kahit na madilim ang mundo, pero nandun pa rin, piliin natin maging masaya. Dahil kasama natin ang Panginoon. Kaya wag po natin i-compare yung buhay natin. Pag meron tayong kakilala na sila nga, no, gumagawa naman sila ng hindi tama, bakit nandun sila sa labas? Ako, nandito ako, mas grabe pa yung kanilang ginawa. Kapatid, do not compare. Hindi man po natin maintindihan right now ang nangyayari sa buhay natin, pero alam po ninyo, our life hangs on God. Hawak ng Panginoon ang buhay ng bawat isa. Lahat po ng nangyayari sa buhay natin, merong plano, merong purpose ang Panginoon kung bakit nangyari. Kung bakit naranasan natin ang magulong buhay, no? Kapatid, meron pong nais ipahiwatig ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Remember, man has given freedom of choice. Ano ba kasi yung pinili natin sa buhay natin? Tatandaan po natin mga kapatid, sa bawat ginagawa natin sa buhay natin,
sa bawat pinipili po natin sa buhay natin, meron pong result ang bagay na yan. Pag maganda yung pinili natin, of course, magiging maganda po ang result. Pag masama yung pinili natin, magiging masama din yung result. Kaya, yung freedom of choice na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya maaaring sa sitwasyon natin ngayon, no, kung tutuusin ng mga kapatid, wala po tayong dapat sisihin sa mundong ito, kundi ibalik po natin sa ating sarili. Dahil kung ano po ang nangyayari sa buhay natin, meron tayong kaparte sa nangyayari sa buhay natin. Dahil tayo po ang may hawak ng buhay natin na kasama ang Diyos. Isn't it? Pero minsan nagkakaroon tayo ng sariling kagustuhan. Yun po, nagkakaroon ng mali. Doon po nagkakaroon ng mali, mga kapatid. Pero kung ang buhay nga natin, sabi ko nga, ay patuloy na iaalay sa Panginoon, makikita po natin na mababago po ang mga dapat baguhin. 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 8. Sabi po niya dyan, sa kanyang salita. In 1 Timothy chapter 6, verse 6, but godliness with contentment is great gain. And then, sabi sa verse 7, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. So wala po tayong dala sa mundong ito. At kung tayo rin po ay nawala sa mundong ito, mga kapatid, wala rin po tayong madadala. No? Kaya paano na lang? Yung mga taong maraming kayamanan, ang lalaki ng bahay, may mga businesses, talagang nandyan po, maraming mga sasakyan, luxurious life. Alam po ninyo, may hangganan ang lahat, mga kapatid. Isinilang tayo sa mundong ito, sabi diyan, walang-wala. Pero, tayo po ay aalis din sa mundong ito na walang dala. So, iiwanan po nating lahat, no? Kaya ang tao nagpapakahirap, pero at the end pala, no? Kanino mo iiwanan yung mga pinaghirapan mo? Baka yung magmamana doon sa pinaghirapan mo, lulustayin lang. Wala. Kaya kung ating titingnan po, no, ang buhay sa mundong ito, tama nga ang Panginoon. Ang kanyang salita in the book of Ecclesiastes, sabi doon, meaningless, useless. Sabi doon, tunay nga, mga kapatid. Kaya alam po ninyo, ito po yung mga dapat nating gawin. And then in verse 8, ituloy po natin. Meron pong karugtong yung 1 Timothy chapter 6. Verse 8, sabi niya, but if we have food and clothing, we will be content with that. O, tingnan po ninyo. Kung meron tayong pagkain, meron tayong damit, magiging kontento na tayo. Yan po ang salita ng Panginoon. Kaso nga lamang, sa mundong ginagalawan po natin ngayon, napakarami pong pangangailangan na ang tao, which is kung tutuusin, hindi po need, kundi want lamang po ng tao. Dahil ang needs po natin, ang tunay na pangangailangan natin, ito po ay kayang-kayang ipagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaso, ang mga tao mahilig po tayo sa extra, no? Gusto natin ng higit pa. Kaya nagkakaroon po, doon po nagiging mali. Kaya minsan nasisira ang buhay ng tao dahil sa mga ganyang mga bagay. Okay. And the last one, mga kapatid, paano po natin pahahalagan yung buhay natin? A life that value the life of others. Ang hindi lamang po yung sariling buhay pala natin, sabi diyan, a life that value the life of others. Yang katabi natin, ano kayang klaseng buhay meron siya? Maaaring mas mahirap pa ang pinagdaanan ng kapatid mo, yung katabi mo, kaysa sa iyo, kapatid. No? Paano ba natin masasabi na pahahalagaan din natin ang buhay ng katabi natin, mga taong nakapalibot sa atin? No? Kasi that is one way na binibigyan po natin ng kahulugan ang buhay natin. Pag tayo rin po ang buhay natin, it will value
the life of others. John 15 verse 12. Sabi po sa John 15 verse 12, mga kapatid, ito po ang utos ng Diyos. Ito po ang command ng Panginoon. Sabi niya, my command is this, love each other as I have loved you. So ang utos ng Panginoon, no, mahalin natin ang ating kapwa. No? Sabi ni Lord, as I have loved you, dahil mahal kita, sabi ng Diyos. Mga kapatid, hindi lamang po yung sarili natin, yung concern tayo ngayon. One way pala na pinapahalagan po natin yung buhay natin, ay nandun po na ipinapakita po natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Paano ba natin maipapakita dyan po sa inyo dyan, mga kapatid? Paano po ninyo maipapakita ang pagmamahal po ninyo sa inyong mga kasamahan? Nandun po sana na huwag po kayong mag-away-away. Nandun po sana na nagkakaintindihan. Nandun po sana na nagtutulungan. Nandun po sana na we can pray with one another. Pag alam mong may problema yung kapatid mo, oy Brad, sister, alay ka, ilapit natin sa Panginoon, mag-pray tayo. No? Yan po yung gagawin natin, mga kapatid. No? Na para sa ganun po, maipakita natin na mahal natin ang ating kapwa. Dahil kung inaaway natin sila, nagiging bossy-bossy type tayo, ay hindi po yung pagmamahal, mga kapatid. Nandun po sana na inaalagaan natin ang bawat isa. Nandun po sana na nagtutulungan tayo, no? Sharing with one another. Kung meron ka at nangangailangan yung kapatid mo, nandun po sana na ipinapakita natin. Yung pagmamahal, mga kapatid. Dahil tunay po na ang Diyos ay tunay na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya ang command ng Panginoon, magmahalan din po tayo, mga kapatid. No? Magmahalan po ang bawat isa. Dahil ipakita po natin sa Panginoon na hindi po nasasayang ang paglilingkod ng bawat isa, ang pagkatawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Maglalas po tayo sa verse na ito, mga kapatid, in Philippians 1 verse 21. Ito po yung last verse natin this morning. Sabi po dyan, sa Philippians 1 verse 21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Kaya habang tayo po ay may buhay sa mundong ito, nabubuhay pa po tayo paggising natin sa umaga, bagong buhay, bagong kalakasan na ibinigay ng Panginoon, gamitin po natin ito sa paglilingkod sa Diyos. At kung tayo po ay nawala sa mundong ito, sabi diyan, to die is gain. So ibig sabihin, pagpapala. Dahil ang buhay nga natin, mga kapatid, ay hindi lamang po dito sa mundo, kundi buhay na walang hanggan, ang pangako ng Panginoon sa mga nananalig at sumasampalataya sa Kanya. Kaya, mga kapatid, hayaan po natin na ang buhay natin ay patuloy na ialay sa Panginoon. So dito po nagtatapos yung mensahe po natin sa umagang ito. Samahan po muna ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, salamat o Diyos sa mga salita mo na napakinggan ng aking mga kapatid. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang buhay po namin ay patuloy na ialay namin sa iyo, na magkaroon po ng halaga ang hiram na buhay na ito na iyong ipinahiram, Panginoon. Lord, nakikita mo po ang sitwasyon ng bawat isa. Sinabi mo po sa iyong banal na salita na kung kami po ay sumasamba, Panginoon, kung kami po, O Lord God, ay nagpapakumbaba sa iyo, O God, nandyan ang awa at habag mo, Panginoon. Lord, tulungan mo nga po ang aking mga kapatid. Huwag mo po silang pababayaan. Alam mo po kung ano ang kanilang sitwasyon. Alam mo po kung ano ang kanilang buhay. Alam mo po kung ano ang kanilang nararamdaman. Panginoon, ipinagkakatiwala ko po sa iyo, O God, ang buhay ng bawat isa. Kumilos ka, Panginoon, sa kanilang buhay, maging sa kanilang kalagitnaan.
Tulungan mo sila, O Diyos, na sila po ay makapamuhay ng naayon sa iyong kagustuhan. Huwag mo po silang pababayaan, Panginoon. Palakasin, patatagin sa kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all. Ibalik ko po sa ating MC. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastora Sonia, sa isang napakagandang mensahe.